init itong topic natin ngayon. Okay? Kasi marami nang nananawagan. Nagsalita na si VP Sara, nagsalita na si former President Duterte, and this is alarming, no? Delikado itong si PBBM ngayon. Ang presidente ng Pilipinas, delikado. Kaya nga, sabi ko, yung ginagawa nila sa KOGC, kasi we don't know. Itong si Torre, talagang inuutusan ito sa kanilang higher heads. Di ba? Oh, walang iba. Bakit inaalaw ito ni PBBM itong pangyayaring ito? So, walang ibang mabiblame dito, si PBBM talaga. Kaya nga, nasasabi ko, delikado si PBBM dito. Alam niyo ba kung bakit? Ang taong bayan, posibleng mag-people power na. No? Kasi, ano na talaga? Ito nafe-feel ko na ngayon, the fact na lahat ng taong bayan saksi sa nakita nila sa KOGC. Nakita nila lahat, di ba? Kung anong ginawa. Maraming nagsasabi nga marami akong kakilala na sumusuporta po sa administrasyon ni Marcos. Pero ngayon, nagme-message sa akin, Don Mar, na-discourage raw sila kay PBBM, Nadi-discourage daw sila. Bakit ganun? Bakit hindi man lang nagsalita si PBBM? Bakit hindi niya sinita na it's very obvious na maling-mali talaga ang ginawa ng ating PNP? Oh. Kaya nga, nalulungkot sila at nadi-discourage talaga sila sa ginawa. Kaya sabi ko, grabe, delikado talaga si PBBM dito. Tapos ito pa, yung panawagan ni Dado. Di ba? Oh, mag-share at like. Guys, importante rin na mag-like, share para lalawak ito Oh, kasi ang dami nang nag-message sa akin, Don Mar, people power na, punta ka na dito sa Manila, punta ka na dito sa Manila. Ang dami na. Oh, so siguro I think bukas malakas ang kutob ko na bukas ito. Sisimulan siguro nila ito, okay? Kasi kung sisimulan ito, no, ako I will not also tell. Hindi ako pwedeng banggitin sa inyo dito sa live ko kung pupunta ako, kung saan ako nandoon kasi it's privacy. Okay, I want it privacy kasi alam naman natin, nagkikriticize tayo sa gobyerno, di ba? So dapat hindi rin nila alam ang mga galaw natin. So careful tayo diyan. Okay? So ganito. Bago ko ipapakita yan kasi homie, silent viewer mo co-host. Ayan, maraming salamat, homie. Okay. Itong statement po ni VP Sara, i-analyze natin ito kasi itong statement niya, malalim ito. Okay? Malalim ito at meron itong, sa tingin ko si VP Sara, gumawa siya na statement na ito na ipaalam not only the taong bayan but also the government officials and itong ating kapulisan at kasundaluhan. Okay, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kanina ito Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Pahayag. Mga kababayan. Ito na tayo Hindi ko babasahin na tuloy-tuloy muna I-elaborate ko sentence by sentence para maunawaan po ng ating mga kababayan. Okay? Para i-analyze natin kung anong ibig sabihin. Okay? I-elaborate nga natin. Okay? So, ito. Mga kababayan, sabi ni VP Sara, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na kababayan. Hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ibig sabihin, walang problema po si VP Sara. Kung meron mang warrant of arrest, walang problema. Kung nakasaad yan sa batas natin, go! Kung aarestuhin nyo si Pastor Apollo Kibuloy na meron kayong warrant of arrest, go! Walang problema. Yan ang sabi ni VP Sara. Walang problema basta hindi ka lang manakit, hindi ka lulusob, mag-follow ka lang sa tamang protocol, sa ating guidelines, kasi meron lahat yan sa batas natin Hindi ka basta-basta gagalaw like Torre na ginawa niya. Walang problema si VP Sara dyan Mag-serve ng warrant, walang problema. Okay yan lahat. Kasi nasa batas natin yan, nire-respeto natin ang batas. Sabi pa nga ng mga taga-KOJC members na sila po, ang turo ni pastor sa kanila ay dapat
masunurin po tayo sa batas. Okay, continue. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Hindi po. Si VP Sara na ang nagsabi niyan, ha? Hindi katanggap-tanggap. Anong ibig sabihin diyan na hindi katanggap-tanggap? Hindi lang kay VP Sara. Sa mata ng taong bayan at sa mata ng batas natin, hindi yon katanggap-tanggap ang ginagawa mo, Tore. Hindi yon katanggap-tanggap. Kitang-kita sa social media, lahat nakabulatlat except the mainstream media kasi hindi naman talaga ibabalita ng mainstream media. Tingnan mo, ini-entertain nga nila yung pahayag ng mga spokesperson nila, di ba si Fajardo? Nagsisinungaling si Fajardo, ha? Sabi niya hindi raw hinagisa ng tear gas. Pero kitang-kita doon sa video, ha, ni Coach Oli. Nagtapon sila ng tear gas. Ganyan na ba kasinungaling ang PNP natin? Dati hindi yan mga sinungaling. Pero itong gobyernong ito, ha? Anong ginagawa ninyo? Tinuruan nyo ba itong mga kapulisan natin na magsinungaling? Nagtatanong lang po kami kasi nagsisinungaling na sila. Tinuruan nyo bang magsinungaling itong ating mga kapulisan? Yan ang tanong ko sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, DILG Secretary, Marbel, Torre. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi po ganyan ang ating mga kapulisan. Kung ano yung totoo, yun ang sinasabi. Pero bakit ngayon, harap-harapan ang kasinungalingan ni Torre at itong si Fajardo? Yan ang sabi ng mga netizens, ha? At nakukonfirm natin yan dahil mayroong video. Kaya sabi ni VP Sara, hindi po katanggap-tanggap itong mga ginagawa nila. Ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng inosente ito eh. Yang mga nakapalibot dyan sa KOJC na nakikita nyo, inosente yan lahat. Pinagbigyan na nga kayo, nilusob nyo yung ha? Hindi nga sila nagre-resist eh. Hinahayaan kayo na papasukin doon sa loob kung anong mga kwarto na nilusob nyo doon. Pati nga septic tank. Ha? Tinanggal nyo. Pati yung mga sapatos doon naka-display, ha? Talagang bakit? Ha? Hinayaan kayo. Bakit? But still, you did the wrong thing. May taong nasasaktan, may taong mga na-injure, may taong nasusutay, inatake, na-traumatize, may mga bata. Anong tawag mo dito? Ha? Torre? DILG? Secretary Abalos? Mr. President Marcos? Anong tawag nyo dito? Kung matalino kayo, anong tawag nyo dito? Ako, ha? Mataas ang emosyon ko ngayon. Medyo nagagalit ako dahil I am part of the taong bayan. So, syempre, i-voice out natin ang ating hinanaing. Demokrasya tayo. Freedom of expression. Pasensya na po, ha? Oh. Ako, boses lang ako ng aking mga audience. Hindi katanggap-tanggap ni VP Sara itong mga pangyayaring ito. Ginamitan nyo ng dahas. Ang nakasakit pa dito, inosenteng tao ito. Missionaries. Deboto ng Kingdom of Jesus Christ. But still, pinili nyo ang dahas. Pinili nyo may masaktan. Pinili nyo na may ma-injury. At higit sa lahat, mas pinili nyo na merong masyusutay. Sige nga, magpaliwanag nga kayo dyan. Ha? Tapos, sasabihin ng mga spokesperson nyo, yung nasyusutay, ano yun eh? May sakit na yun. Ilang araw yun na hindi walang pahinga, kaya raw nasyusutay. Can it be prevented? Yes, of course. Kung hindi lang kayo lumusob doon, buhay pa sana yun. Sa totoo lang. Ha? Buhay pa sana yun. Buhay pa sana yun. Eto, let's continue. I vehemently condemned the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today. So nalungkot po si VP Sara dito sa ating mga kapulisan. Bakit siya nalulungkot? Because before, ang kapulisan, mataas yung moral ng kapulisan natin. But because of this incident,
biglang bumagsak ang moral ng ating mga kapulisan dahil lang dito sa utos nitong mga leader na ito. Bumagsak, nakakahiya. Ang tanong ko ngayon, re-respetuhin pa ba natin itong mga pulis? Di ko lang alam sa mga KOGC members kasi ako, kung tatanungin nyo ako kung i-respeto pa ba natin ang mga pulis, yes, of course. We will respect those policemen na mga matitino. Pero yung mga pulis na alam nila na unlawful yung mga utos, unlawful. Itong mga pulis na ito na unlawful. Alam kong sumusunod kayo ng orders. But, nag-aaral kayo. Meron yan sa mga pinag-aralan nyo. Kung unlawful orders yun, huwag kayong sumunod. Diba? But still, sinunod nyo. Alam nyo mayroong masasaktan? But still, sinusunod nyo. Di ko lang alam ha. Kung alam nyo yan, sa batas. So sabi dito ni VP Sara, I vehemently condemn the gross abuse of the police power in the takeover of the KOGC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. Merong nasusutay. Nakakalungkot yan po.